Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan, komentuhan na po natin agad. Ito pong balita na minumungkahi po ni Congressman Libiste, mga tambay. Ito pong sinasabi po niya na isa publiko raw po ang mga gastusin ng mga politiko, ng mga mambabatas. Matagal na po ito mga kababayan. Matagal na po na hindi po nila ito ginagawa. Hindi po ba? Mula po nung ginawa pong rules o batas ni Senador Pampilo Lacson, ang kanilang mga liquidation by certification lamang, mga kababayan, at hindi po naisa sa publiko. Hindi po katulad sa Estados Unidos. Magkaiba po sa ating bansa. Pakinggan na po natin ang balita at komentuhan po natin. May panibagong panawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libiste sa Kongreso. Ayon sa Neophyte Congressman, dapat isa publiko ang gastusin ng mga kongresista o kung papaano nila ginagamit ang kanilang maintenance and other operating expenses o MOOE. Inilathala ng kongresista sa kanyang Facebook page ang 2026 budget ng House of Representatives para sa 2026 na nagkakahalaga ng 27.7 billion pesos. Sa ilalim ng alokasyon, mayroong 18.58 billion pesos na halaga ng maintenance and other operating expenses o MOOE. Katumbas ito ng 58.42 million pesos na halaga ng MOOE sa bawat kongresista kada taon. Git naman ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, walang masama sa MOOE dahil ginagamit ito para sa mga gastusin ng kanilang tanggapan gaya ng sweldo sa staff, utilities, supplies, consultations, public hearings at iba pa. Ngunit inihayag din nitong hindi required ang mga kongresista na magsumite ng liquidation sa Commission on Audit o COA kung paano ginastos ang MOOE at sa halip ay liquidation by certification ang ginagawa nila. Kaya yung isa pang panawagan, maliban sa panawagan na ang mga kongresista mismo ay mag-disperse, ay mag-upload sa Facebook ng kanilang mga sariling disbursements, ay ang House Committee on Accounts ay mag-upload na rin sa House of Representatives website ng mas detalyadong breakdown kung saan napupunta ang balanse ng 18.58 billion pesos na MOOE budget na to. Makikita nyo na kapag in-account namin, sobra pa yung gastos namin. Pati yung aming salary, yung personal salary namin, na dapat para sa pamilya namin, nauubos din dito. Wala kaming kinapasa sa COA. Wala. Sa rules ng ever since na maging congressman ako, hindi kami nagli-liquidate sa COA. Napaka-special po nila mga tambay, di po ba? Walang liquidation, walang COA-COA. Pero kung banatan po nila ang Vice President, mga kabayan, na meron pong liquidation sa COA, ang Vice President, lagi po siyang may report, meron siyang sinasubmit sa COA, pero gusto po nilang impeach. Pero po ang mga mambabatas po natin, mga kababayan, liquidation by certification lamang. Tapos na. Kaya nga po lahat po ng sinasabi po ng ating dating Pangulong Duterte, hindi po ba, saka yung pinasabog po ni Sasot Rogando, totoo po yun eh. Totoo po lahat na talagang grabe po. Kaya nga po tinawag ni dating Pangulong Duterte yan eh, yung Kongreso na pinaka-worst, pinaka-bulok, pinaka-raten at pinaka-korap na institusyon po sa ating bansa. Yan po. Grabe po. Nakita niyo po ang kanilang MOE, tumataginting na bilyon-bilyon at pinaghahatian po ang kanilang MOE, ang kanilang mga extraordinary expenses nang wala pong liquidation. Mga kabayan, puro certification lamang. Unbelievable. At hindi po ito mayo-audit ng COA dahil may sarili po silang batas at rules. Ganyan po katindi ito. At ito po ay malabong mangyari po ito. Ito pong hinihiling ni Libiste, ni Congressman Libiste, ay malabo po ito sa sabaw ng pusit na mag-liquidate po
ang Kongreso at mga congressman at mga senador ng kanila po mga expenses na nanggagaling po sa buwis ng bayan. Hindi po ba? Dahil napakasarap po ng liquidation by certification lamang. Hindi po ba? Easy money, easy kickback. Tapos tatanggalin mo, ilalathala mo. Hindi naman katulad ng ibang bansa ang Pilipinas. Ang Pilipinas po ay matagal na pong umiiral ang sistema na ginawa nila, mga kababayan. Dekada na po dyan sa Kongreso ang talamak na korupsyon umano. Inugatan na po sila dyan. Inugatan na. Diyan na po sila nagsitanda at ang iba'y nagkamatay na sa ganyang sistema po ng estilo nila pagdating sa paghawak ng pera ng taong bayan. Hindi po katulad sa ibang bansa, katulad po ng Estados Unidos. Ang Estados Unidos po, ang mga politiko nila ron ay obligado pong magpasa ng mga resibo. Kahit po kinakain nila, kahit po pang taxi nila, pang Uber nila, o pang Grab nila. Hindi po ba lahat po ay may resibo? Kasi po ino-audit po sila ng COA nila. Nagpapasa po sila. Puro lahat po diresibo ang mga politiko sa Estados Unidos. Pero sa ating bansa, hindi po. Kaya nga po, napakaraming buhaya sa ating bansa. Umano, mga kababayan. Kaya nga po naglalabasan na po mga baho nila. Kaya nga po nung panahon po ni dating Pangulong Duterte na hindi pa nila pinatatapon sa Dahig, sa Netherlands, sa ICC, nung hindi pa nila kinikidnap yan. Di ba? Talagang basag na basag po mga pula nila. Dahil lahat po ng sinabi ni dating Pangulong Duterte at inuulit ngayon ni Leandro Libiste ay lahat po ay totoo. Hindi po ba? Inuulit ko po, lahat po ay totoo na ginagawa po nila na ganyan sistema, systematic pagdating po sa pagkakaperahan ang mga demonyo at mga hayop na yan umano, mga kababayan. At ngayon po ay pinasasabog po ni Leandro Libiste at yan po ay pinasabog na po yan nila Sasot at ng dating Pangulo at ng Vice President Sara Duterte at napakarami pa na mga politiko na talaga kino-question po yan, yung kanilang mga MOOE. Hindi po ba? Bakit liquidation by certification lamang? Hindi po ba? Samantalang lahat po ng sentimo na hinahawakan nila ay galing po sa ating buwis. Hindi po ba? Bakit ayaw nila ipakita kung paano nilang ginagastos? Lalong-lalo po ang mga proyekto nila. Ang napakalalaking proyekto nila sa mga distrito nila. Lalong-lalo po kung kaalyado ka pa ng Malacanang. Bubuhusan ka ng pondo umano ng DPWH. Hindi kaya? Kaya nga po naglalakihan ng tiyan ng mga buhaya riyan. Hindi po ba mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang hinihiling po na malabo po sa sabaw ng pusit na sundin po yan ng mga magnanakaw na politiko sa ating bansa. Mga kababayan, na i-liquidate at magpasa po sila o resibuhan nila ang kanilang mga gastos at ang kanilang mga pera na hinahawakan galing sa atin, mga kababayan. Malabo po sa sabaw ng pusit yan na gawin po ng mga magnanakaw yan, mga kababayan. Thank you po. Sana gusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Thank you po. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po. Kina Eric Hershaw ng Canada, kay Annie Jo, kay Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Gayat Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arpel Villacorta, Chudorico Erguisa, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Bei Chichiyoko. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo. Lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po, sana po lahat po tayo ay maingatan sa kapahamakan. Ganon din po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ang dating Pangulo ay madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po mga kabayan sa mga dasal po ninyo. At ingat po. God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo.
Paalam po muna. Bye-bye.